traffic enforcer ng MMDA ang sinaktan umano ng motoristang kanyang sinita. Nagdemanda na siya laban sa motorista na ngayon ay nanganganib din mawala ng lisensya. Nakatutok si Steve Gailisan. Sa Quezon City Prosecutor's Office dumulog ngayong hapon ang MMDA traffic enforcer na si Saturnino Fabros para formal na sampahan ng reklamong direct assault ang motoristang di umano'y nanakit sa kanya na nakilalang si Robert Blair Carabuena nung Sabado sa may tandang Sora, Quezon City. Damay sa reklamo ang kapatid ni Carabuena na si Benjamin na hinawakan daw si Fabros habang sinasampal ng kapatid. Nilapitan ko, sir, in-stop ko na po kayo. Dumiretso pa, sabi ko yun, umano pa. Bumaba po sa sasakyan niya yun. Matras po ako ng konti. Yun, yung pinagpapalo na po. Pinag-ano niya ako ng nagaw niya sombrero ko. Tapos pinag-ano na niya ako. Sa 27 taon niya raw sa serbisyo sa MMDA, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Patatawarin ko po, pero hindi mo sa akin. Dahil dito, pinag-aaralan muli ng MMDA ang pagbibigay ng batuta sa mga enforcer. Kada buwan daw kasi, di raw bababa sa isang kaso ng pananakit ang naitatala. Swerte na lang daw kung maaaktuhan ng kamera. Gaya ng nangyari sa enforcer na si Marlon Palata nitong Marso, nang sitahin niya ang isang driver dahil walang plaka ang kotse. Nang huhulihin, sukat na iaarang kada pa ang sasakyan. Iniharang naman ni Palata ang kanyang sarili at napaupo na ng akmang sasagasaan. Tumagal ng ilang minuto bago nakumbinsi ang driver na isuko ang lisensya kay Palata. Noong nakaraang taon, pinagbabaril din ang traffic enforcer na si Larry Fiala ng isang motoristang kanyang hinuli dahil sa paglabag sa batas trapiko. Importante po kasi dyan yung talaga pong pakita po natin sa taong bayan na hindi po natin ito-tolerate itong mga ganitong gawain at kakasuhan po talaga namin ang mga tao na nananakit po ng ating mga enforcers. Sumulat na raw ang MMDA sa LTO para kansilahin ang lisensya ni Carabuena. Sa isang pahayag, pinag-aaralan daw ng PNP ang pagbawi sa lisensya ng baril ni Carabuena. Titingnan natin, pag-aaralan natin. Anyway, may kapangyarihan ng PNP na i-revoke yung kanyang lisensya kung sakasakali. Sinubukan kunin ng GMA News ang panig ni Carabuena at kanyang kapatid pero di nila sinasagot ang aming tawag. May mga kumakalat na ring mga hate page laban kay Carabuena. Kahit sa kalsada or sa online world, mali po ang pambubuli. So kumbaga kahit na nagkasala itong si Carabuena, tawag nito, mali pa rin. Hayaan na lang po natin na yung legal process po ang umiral at antayin na lang po natin yung tamang pagtakbo po ng legal process. Ang Philip Morris naman na pinagtatrabahuhan ni Carabuena naglabas ng statement. Wala raw kinalaman sa trabaho at sa kanyang opisina ang nangyari nung Sabado kay Carabuena na empleyado nila at isang taga-MMDA. At habang hindi pa raw kumpleto ang detalye ng insidente kinasasangkutan ni Carabuena, nililinaw nilang hindi nila kukonsintihin ang maling gawain at pag-asta ng kanilang mga empleyado. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.